Epekto ng tensyon sa Middle East sa presyo ng kuryente sa bansa ating pag-uusapan kasama si Attorney Francis Saturnino Juan, ang chairperson ng Energy Regulatory Commission. Attorney Juan, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Direk Cheryl. Attorney, sa gitna po ng tumitinding tensyon sa Middle East na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado, pakipaliwanag po sa ating mga kababayan kung paano maaaring maapektuhan ang presyo ng kuryente dito sa ating bansa. Inaasahan natin na kung tataas ang presyo ng panggatong sa pamilihang pandaigdig ay magmamahal din ang presyo ng kuryente sa atin dahil ginagamit ng malaking bahagi ng ating mga planta dito sa Pilipinas ay yung panggatong na yon at kung mas mamahal ay mas mamahal din ang presyo ng kuryente nila. Okay. Sir, pakipaliwanag din po, paano po ba nakaka-apekto itong paggalaw ng global fuel prices sa generation cost ng kuryente na kalaunan ay sinisingil din sa mga consumer? Yung ating mga utilities, sila ay bumibili ng kuryente mula sa mga generation companies. Either ito sa pamamagitan ng power supply agreements o doon sa WESM o yung wholesale electricity spot market. Ngayon, kung yung kanilang mga kontratang pinasok ay mayroon doong mga provision na nagsasaad na kung magmamahal yung fuel, yung cost ng fuel, ay otomatikong magtataas din yung presyo ng kuryenteng isinusupply sa kanila. So yung presyo ng kuryente na isusupply sa kanila kung magmamahal naman ay otomatiko na masisingil nila ito sa kanilang mga consumer at magtataas sila ng kanilang generation charge. Sir, meron na po bang nakikitang indikasyon ng ERC na maaaring tumaas ang electricity rate sa mga susunod na buwan dahil sa sitwasyon sa international energy market? Yung indikasyon ay nandyan na pero yung eksakto kasi na magiging halaga ng pagtaas ay hindi pa natin matukoy dahil ito ay nakadepende kada distribution utility. Dahil iba-iba yung level ng kanilang mga kinontrata mula sa ating mga generation companies at yung level ng kanilang binibili mula sa wholesale spot market. Sir, matanong lang din po namin, ano po ba ang mga mekanismo ng ERC para matiyak na kung meron magkakaroon man ng pagtaas sa singil sa kuryente ay magiging makatarungan at hindi ito magdudulot ng labis na pasanin sa budget ng mga consumer? Una ay yung mga power supply agreements na pinasok ng ating mga utilities. Ito ay dumaan sa pag-aaral at pag-aproba ng komisyon. Ngayon, ang ginagawa natin ay iniimbentaryo natin lahat ng mga PSAs na ito upang makita natin, mabantayan natin, mamonitor kung ang ating mga distribution utility ay sumusunod doon sa mga kontratang pinasok nila at yung mga generation companies na nagsusupply sa kanila ay sumusunod din doon sa naaprobahang presyo. Pagdating naman sa wholesale electricity spot market, mayroon na tayong mga umiiral na mekanismo upang makapag-mitigate ng sobrang pagtaas dito sa presyuhan ng kuryente sa WESM at ito ay yung price cap natin at yung secondary price cap. Sir, paano naman po minomonitor ng ERC ang power generation companies at distribution utilities para maiwasan ang posibleng overcharging o yun pong hindi makatarungang singil sa kuryente? Oo, yun na nga yung pagtingin natin, pagbantay natin dun sa kanilang implementasyon ng kanilang power supply agreements at yung kanilang buwan ng pagsusumite sa ERC ng kanilang mga datos or impormasyon kasama na dito yung mga resibo na kanilang binabayaran sa kanilang mga generation suppliers at ganoon na rin sa WESM. So tinitingnan natin na yung kanilang paniningil ng generation charge, ng transmission at iba pang pass-through charges ay naaayon lamang doon sa umiiral na mekanismong inaprubahan ng komisyon. Doon sa nabanggit mo, sir, na mekanismo kanina, bukod po doon sa regulasyon, sa presyo, ano pa po yung mga hakbang ng ERC upang mapanatiling stable at sapat ang supply ng kuryente sa bansa sa gitna ng global energy uncertainties? Pagdating naman doon sa pagsisiguro na stable yung ating mga presyo sa kuryente, ay mayroon din tayong mekanismo tulad nung pag-i-intervene sa market at kaya naman ay yung pagdidirect
sa mga utilities natin na utay-utayin ang paniningil ng anumang pagtataas nang sa ganon ay maiwasan natin yung bill shock ng ating mga end users. Sir, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan. Sa mga panahong ito na napakarami ng pwedeng mangyari, ang magagawa natin ay kontrolin talaga ang konsumo natin ng kuryente. Ang ERC naman kasama at sa pakikipagtulungan sa ibang ahensya, pinangungunahan ng Department of Energy, ay nakikipagtulungan upang magawa natin ang lahat ng magagawa para maibsan yung masamang dulot ng naging krisis sa Middle East. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Attorney Francis Saturnino Juan, ang chairperson ng Energy Regulatory Commission.